tubig sa loob ng 3 hanggang 4 na araw. Siyempre, may mga factors din na dapat i-consider dito. Kung gumagawa ka ng mabibigat na trabaho o nag-e-exercise, hindi ka tatagal ng walang iniinom na tubig. Habang ginagamit mo ang iyong lakas, bumababa ang blood volume mo na siyang magpapababa rin ng iyong blood pressure. Kung mangyayari ito, kakapal ang iyong dugo sa loob at mas mahihirapan na itong dumaloy sa iba't ibang parte ng iyong katawan. Dahil dito, lalakas ang iyong heart rate upang pilitin na dumaloy ang iyong dugo. Di magtatagal ay mauubos din ang iyong pawis at mas lalo pang iinit ang iyong pakiramdam. Hindi ka aabutan ng isang araw nito kung hindi ka iinom ng tubig. Noong 1979, isang 18-year-old bricklayer mula sa Austria sa pangalang Andreas Mihavex ang nakasurvive ng 18 days na hindi umiinom ng tubig. Nang makulong si Andreas at dinala sa kanyang selda, agad siyang nakalimutan ng mga officers sa presinto. Tumagal pa ng 18 days bago nila maalala ang binata at nang dumating sila sa selda, halos patay na si Andreas. Nakasurvive siya at nasali siya sa Guinness Book of World Records. Subalit sa huli, kailangan mo pa rin alalahanin na ang pag-survive ni Andreas ay halos isang milagro at higit sa lahat, delikado ito at hindi dapat subukan ng kahit sino man. Pero kung ang paghinga ang pag-uusapan, walang sino man ang tatagal ng kahit isang oras lang kung hindi mo ito magawa. Kaya ang tanong, gaano mo katagal kayang pigilan ang iyong paghinga? Ayon sa mga datos, ang isang average person ay kayang pigilan ang kanyang paghinga sa loob ng 30 to 90 seconds. Siyempre, depende din ito sa tao. Maraming tao ang kayang umabot ng 3 minutes nang hindi humihinga, lalo na kung gagamitin nila ang technique na ginagamit ng free divers, ang static apnea. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pag-submerge ng iyong ulo sa isang pool nang hindi ka gumagalaw. Tinatawag din itong mammalian diving reflex. Pag nag-submerge ka sa ilalim ng tubig at hindi ka gumagalaw, humihigpit ang iyong blood vessels at mas nagfo-focus ang iyong dugo papunta sa iyong utak at puso at papalayo sa ibang mga organs. Dahil dito, bumabagal ang iyong heart rate at ang bilis ng pag-pump ng oxygen. Noong June 2009, na-set ng French free diver na si Stéphane Miscoud ang record sa pinakamataas na static apnea. Nakuha niyang mag-submerge sa tubig nang hindi humihinga sa loob ng 11 minutes and 35 seconds. Noong October 2014, nalagpasan pa ito ni Branko Petrovic nang makuha niyang mag-submerge sa tubig sa loob ng 11 minutes and 54 seconds. Pero kung gusto mo talagang mas tumagal pa, makakatulong ang paglanghap ng pure oxygen. At ito mismo ang ginawa ni Alex Segura na siyang namanghap ng pure oxygen bago mag-submerge. Tumagal siya ng 24 minutes sa tubig nang hindi humihinga. Magpunta naman tayo sa taas o baba ng temperature na kaya nating mag-survive. Lingid sa kaalaman ng marami, mataas ang tolerance ng mga tao sa init. Kung hindi ka naniniwala, tignan mo na lang ang Badwater Ultramarathon na ginaganap taon-taon sa Death Valley ng California sa US. Ayon sa mga datos, umaabot sa 50 to 53 degrees Celsius ang init ng ruta ng mga runners na nagko-compete sa marathon. Sa lugar ding ito, na-record ang pinakamainit na temperature na na-record sa mundo na nasa 56.7 degrees Celsius. Ayon sa mga eksperto, ang pinakamataas na temperature ng isang lugar na kaya mag-survive ang isang tao ay 60 degrees Celsius. Kung ganito ang mangyayari, mabubuhay ka pero hindi rin magtatagal. Dahil pagkatapos ng 10 minuto lamang, tataas sa 40 to 42 degrees Celsius ang body temperature mo mula sa 37 at magkakaroon ka ng hyperthermia. At kung body temperature na lang din ang pag-uusapan, isang lalaki ang nag-set ng record para sa pinakamainit na body temperature na nakasurvive ang isang tao. Noong July 10, 1980, dinala sa Grady Memorial Hospital sa Atlanta, Georgia, si Willie Jones matapos siya magkaroon ng heat stroke dahil sa init ng panahon. Pagdating niya sa ospital, napag-alaman ng mga doktor na umabot na sa 46.5 degrees Celsius ang kanyang body temperature. Na magkataas nito kung iisipin mo na ang normal body temperature ng isang tao ay 37 degrees Celsius. Tumagal ng 24 days si Jones sa ospital bago pa siya ma-discharge. Kung sanay tayo sa mainit, mas mababa naman ang tolerance natin sa malamig. Ayon sa mga eksperto, inilalabas ng ating katawan ang init na natatanggap nito at hindi iniiba. Ito ang rason kung bakit mas mababa ang tolerance natin pagdating
Kung 37 degrees Celsius ang normal body temperature,